So yun mga banateros, mga kabiyaya to pag bigyan natin ng reaction etong interview kay General Heartbeat Torre, no? Ito kasi may nakita kasi akong video dito na ito yung mga anti Duterte tong vlogger na to. So ngayon, interview niya si General Torre. Pakinggan natin kung ano yung mga sasabihin ni General Torre, kung ano yung mga kasinungalingan na sasabihin niya. So ito, i-play natin. Good, this is good. Okay, John, I hope hindi kita inapi. Medyo napamidnight tayo. Hindi natin sabihin kung anong airlines yan. Pero ang suggestion ko parati kung... Parang ililibing na si Torre, ah. Boy, ba't ka nakabarong? Grabe si Torre. General Torre, nag-advance ka na, ha? Talagang sinuot mo na yung pang-ano mo, ha? Pang last breath mo, ha? Okay, play. Na talagang masamang pakiramdam niya sa airlines, magreklamo kayo, mamaya may free mileage pa kayo dyan. You never know, General. Wag gusto na mag-shark out or... Nagtawanan sila, walang nakakatawa, no? Lakas ng tama nitong dalawa. Pakita natin ang corner ng kanyang pagkain. Yun, ayan. Medyo parang alam mo kasi na yan, ha? Pero mabait ang mga to. Basta yan ang kulay. Yan ang kulay ng puwet, oh. Yan ang kulay ng puwet. Hindi siya mukhang Air Asia. Yun na lang sabihin natin. Hindi siya mukhang Air Asia. General, wow. It must have been a crazy, crazy week. At mukhang after 27 days, nakita yung mga 40 messages ko sa inyo. I'm just kidding. Oh, sabi ko Sabado. Sabi ko, naku po, nawala ako ng scoop. Since on Sunday, mahuli niyo talaga si Kibuloy yung last Sunday? Or did you have a sense on Sunday, mahuli niyo talaga si Kibuloy yung last Sunday? Or nagkataon lang talaga? No, I made a decision to actually end everything on Sunday because I'm really very, very afraid na magkakaroon ng TRO on the Monday. Kasi may feeling ako na magkakaroon ng TRO eh. So, I already made a decision na Sunday, it's all or nothing. Pero wala naman eh, dahil una-una, naluto siya talaga nung weekend eh, dahil natapos yung presentation ko sa Senate nung Friday, and it crystallized everything na, kumbaga, andun na nailatag ng premises and yung naluto daw si Pastor nung hearing. Ang kulit mo talaga, Torre. Ang galing mong gumawa ng kwento. Ang comms part nun, yung the way it is presented to the public. So I think kung ano man ang nangyari nung Sunday, kung hindi man siya sumurrender at inassault namin talaga yung Bible School at may nasaktan talaga, or even if kung nagkawarak-warak yung Bible School. Eh, nung unang interview nga wala kang masagot dahil, tsaka ito paano mo na sasabi yan paano mo na sasabi yan sa General Torre? Wala ka nga dito nun. Tsaka paano magkakagulo? Paano nasa Bible School? Di sana nakita namin napakalapit lang nun nung time nung party na yon. Napakalapit lang nun dun sa namin, sa pinagkakatayuan namin. So sana nakita namin yun. Ang lakas mo, General Torre. Okay, play. It will already be understood by the public kasi nailagay na natin nailatag ko na ang premise dun sa Senate hearing. Actually, it should have been Saturday Saturday afternoon, 1:00. Ganun din kasi ginawa ko na Sunday afternoon. Kasi nung Saturday, I realized that the first day of the bar is on the next day, Sunday. So, parang naawa naman ako sa mga estudyante nung eskwelahan ni Kibuloy. Naawa ka pa. Kung naawa ka sana, General Torre, kung naawa ka, hindi mo binutasan yun. Dahil kung talaga may puso ka, alam mo na delikado sa isang establishment na bubutasan mo ng basta-basta. Alam mo naman na napakalaki ng building ng GMC Plaza, pero ang ginawa mo, binutasan nyo pa rin at hindi nyo inisip kung ano yung magiging kakahinatnan nun. Doon pa lang napakadelikado nun. Bakit? Kapag humuho ba tong building, wala bang mamamatay? Maraming mamamatay ng mga kabataan dito.
Diba? Yan ang hirap sa'yo, General Torre. Puro ka na naman pawa, ipik ka eh. Puro na naman na pasimpatya na naman yung interview mo. So tuloy. Hindi naman sila kasali doon. Dadamay lang sila sa kalokohan ng amo nila, ng amo nila. So, unilaterally, I extended the deadline by 24 hours. And I communicated that with Attorney Torion. Kaya yun ang na-pick up yata ng media na nagbigay ako ng ultimatum na 24 hours. Hindi, actually ang ultimatum nun is 6 hours lang. So I asked him I text him mga 6:20, mga 7 o'clock siguro na receive niya. So 7, by 1 o'clock sabi ko, asultin ko na yung Bible school yan para matapos na tayo, magkaalaman na. Kung meron. Kung nandun. Kung wala. Di. Kung wala doon, di. Tapos ako. Paano magkakaalaman, General Torre? Wala ka nga dito. Nung lahat ng mga pulis kaharap namin at lahat ng membro ng KOJC nandito sa gitna ng JMC Plaza. Ano yung pinagsasabi mo na ay, naku po, ang lakas mo talaga, ang lakas, grabe. Eto, sa lahat ng sinungaling, eto talaga, grabe. Grabe ang pagsisinungaling ni General Torre. Saludo ako. So, hindi kita sinasaluduhan dahil pulis ka, dahil general ka. Sinasaluduhan kita dahil napakagaling mong gumawa ng kwento, General Torre. Siguro nung mga panahon, dalawa siguro ang pangarap nito ni General Torre. No? Dalawa yung pangarap niya. Unang pangarap niya siguro maging writer. Kasi ang galing niya gumawa ng kwento eh. Or maging director ng isang pelikula. Baka yan ang isa sa mga pangarap ni General Torre. Or yan, baka second choice niya na lang yung pagiging pulis. Ang galing, no? Ang galing niyang gumawa ng kwento. Play. Pero pag nandun, tapos din siya. Para ito sa Bacoy. General, I wanna ask, nasalami-slice niyo yung buong 30-hectare compound na yan, at least naabotan niyo yung pinaka-last na last stand ni Quiboloy. Ano ba yung operational procedure na umabot sa ganitong punto na pasurrender na siya eventually? This boss is pasurrender na siya. Sabi nung nag-i-interview, paano nyo na corner si Pastor Apollo Quiboloy? Pasurrender na siya. Akala ko ba nahuli. Bakit sinasabi nung nag-i-interview sa'yo, pasurrender na si Pastor? Ay, lako po, grabe talaga. Ultimo yung kahit nung nakaraan si Mac Pablo, eto ngayon, ang sinasabi nila, alam nyo minsan ng pagsisinungaling, hindi talaga yan naitatago. Kusang lumalabas yan sa bunganga mo, katulad lang nito. Diba? Sinabi nung vlogger na paano siya nag-surrender. Ulitin natin. But sa ganitong punto na pasurrender na siya eventually. Pasurrender na siya. Ay, pasurrender na siya. Okay. Play. Actually, 3 months, pagka-designate ko, 3 months, 2 months before the assault, tuloy-tuloy ang intelligence build-up. Maraming indicators. May mga indicators ng technical, may mga human intelligence, may mga surveillance. Kasi sinurveillance talaga namin ng area eh. I set up surveillance posts na nakikita namin ang loob. Talagang hinahanap talaga namin, and we found the indicators. Ando na mga indicators. Nakikita niyo yung loob. Ba't umabot pa kayo 16 days? 30 hectare lang naman to. Ilan ng pulis na dala-dala mo? 5,000. Posible naman na hindi mo makikita si Pastor Apollo Quiboloy sa loob ng 2 days or 3 days. Kalokohan naman yun. So, ibig sabihin, inaamin mo, Torre, na mabagal ang trabaho nyo? Ganun ba? Ito, Torre, hindi naman pamemersonal sa'yo, pero napaka-toxic ng mga interview mo. Bukod sa iba-iba, yung sinasabi mo ay napaka-toxic at talagang kahit ultimong siraulo dyan na makikita mo sa labas, hindi maniniwala sa'yo. Kasi una-una, iba-iba yung statement mo. Tapos sasabihin mo dito,
na talagang naobserbahan nyo, napag-aralan mo yung lugar dito, bakit kaabot ng 16 days kung ganun? Ano ibig sabihin mo? Mabagal ang mga pulis, mabagal yung mga bataan mo, ganun ba? Indicators. Kaya yung naging legal question na lang palagi na laging inuulit-ulit ng abogado is that dapat specific yung lugar na you have reasonable grounds to believe. Talaga. Ibig sabihin, mas papaniwalaan ka namin kaysa sa mga abogado, ganun, Tore. So ibig sabihin, mas kapanipaniwala ka kaysa sa mga attorney. So ibig sabihin, mas mataas ang pinag-aralan mo kaysa sa attorney dahil pulis ka, dahil general ka, so wala na dapat kaming paniwalaan ng mga kapulisan. Kasi parang pinopoint mo rito na paulit-ulit na lang ang mga attorney. Siyempre, totoo naman. At least kahit yun, na paulit-ulit si Attorney Torion, okay lang. Dahil, totoo naman yung sinasabi niya. Totoo rin naman yung pinapaliwanag niya. Ang tanong sa'yo, totoo ba? Yan yung, yan yung pinagkaano niya. Tapos, parang gusto mo, paniwalaan namin ikaw. Tapos, hindi namin papaniwalaan yung mga attorney. Kalokohan naman nata. Hindi ka naman nakapag-attorney. Nakapag-aral ka ba? Nakatapos ka ba ng pagiging attorney? Hindi. Okay, tuloy. Reasonable grounds namin na talaga nandiyan si KOJC. Hindi naman siguro reasonable na expect mo na with that kind of layout, isang building lang ang pwede mong isa-search dahil nandun ang tao. Kasi obviously, that place is complex na kung gusto niyang mag-broadcast, di pupunta siya sa SMNI. Kung gusto niya magturo ng... Kung gusto niya mag-broadcast, paano magbo-broadcast si Pastor? Hinahanap niyo nga. Kagago. Ang lakas ng tama mo, Tori. Paano magbo-broadcast si Pastor? Paano siya pupunta? Kung sakali daw na pumasok siya sa SMNI studio, mag-broadcast. Paano siya mag-broadcast? Wanted nga siya. Hinahanap niyo nga siya. Wanted siya kahit hindi siya convicted. Kahit wala pang talagang hindi pa nahatulan si Pastor. O, di ba? Kalokohan talaga to. Ang lakas ng isa kang dakilang komedyante, Tore. Biblia niya, di doon siya sa Bible School. Kung gusto niya magturo ng mga elementary high school at maghanap ng mga panibagong target, di doon siya sa elementary high school sa may GMC. Sorry, may natutulog kasi dito. Hindi ako makapag-ingay. Sira ulo ka, Tore. Hayop ka. Lakas ng tama mo. Paano mambibiktima si Pastor? At paano siya magpapalipat-lipat ng lugar? Hinahanap nyo nga siya. Di nakita nyo sa dami nyo. Biruin mo 5,000 na tao, hindi mo makikita ng makakapagtago si Pastor ng ganung kabilis. Kalokohan naman yan, Tore. Ayos naman tayo. Kwentong barbero naman yung sinasabi mo, Tore. Huwag ganun. Baka kwentong barbero mo naman. Huwag ganun, Tore. Ayop ka, Tore. Okay. Play natin. Diba? So, the guy moves around in that place. So, hindi reasonable na i-expect sa pulis na pag pumunta kami ron, nandun siya kaagad. Like, kahit na sa bahay mo lang Bakit? Pag pinunta ka sa bahay mo, sigurado bang nandiyan ka sa sala? Hindi. Hindi sigurado sa sala ka. You could be... Ano to? General ba itong ini-interview na to? General ba itong ini-interview na to, guys? Parang parang hindi si general. Oo, parang alam mo yun yung... parang isang hindi naman sa pag-ano parang hirap lang magsalita natatawa ako kay General Torre, guys. Yung deliver niya ng salita, alam mo, dahil wala na siyang mabuong kwento dito sa interview na to, naglolokohan silang dalawa. Alam ni Torre na niloloko niya lang tong vlogger at alam nung vlogger na niloloko lang siya ni Torre. So ang ending ay silang dalawa na nga lang naglolokohan pa. Ayop na yan. For example, pumunta ka sa bahay ng isang masusure mo ba na nandun agad siya? Ay, lako po, ang labo. Okay, tuloy natin, lab trip to. In the kitchen, you could be in the bathroom, you could be somewhere else. Nandun ka sa labas. So,
ganun din, multiply mo lang yung area because yung buong 30 hectare compound, kanya yun eh. It's his kingdom. Kingdom nga eh. Kaya nga kingdom, meron ba namang king na nandun sa trono niya? Hindi eh, wala eh. Ano daw? Buisit ka, Tore, lakas mo. Meron bang king na nasa? Ayun ba yung meaning? Hindi naman na yun ang meaning ng kingdom. Yung tinatawag nilang kingdom, yun yung malaki. Nakita mo yung 72,000-seater. Ayun yung kingdom. Si Raulo, si Tore. Hindi porket pangalan ng relihiyon nila ay Kingdom of the Jesus Christ, no? Hindi 'yun. Ginawa mong si Solomon si pastor Hari daw hari. O, saan daw nakaupo ang hari sa trono? Alangan naman daw yung hari umupo daw sa akala ko ako lang yung may pagka generic. Oo, mas generic pa sa generic tong mas generic pa sa generic tong ni Tore. Oh, lupit. O, tuloy natin. So, ganun nga. So, hinanap namin and then nang nasa loob na kami, nang unang salta namin, pinuntahan kagad ang lahat ng mga buildings kasi at may priority kami ng mga buildings noon. Yun, napakasobra ng resistance. Nakita niyo naman, pinakita ko sa video, di ba? How they treated us, yung sinasabi ni Katiil na red carpet, yung pala ang red carpet na sinasabi ni Katiil na kung legal lang daw kami lahat, maglalatabi siya ng red carpet, which is total bull. Kasi legal naman talaga kami, tapos yun ang red carpet nila. Sinusundan ako ng malaking bullhorn. Well, General, mukhang ano ba talaga nangyari dyan? Naging architect ka ba or interior designer? May mga memes ako nakita, naging miner daw kayo. I mean, may underground tunnel ba daw sila? I mean, mukhang alam na alam mo na yung layout ng compound by now, General Torre. 3 years ako sa Mapua. Engineer pala talaga. Engineer naman pala si General Torre. Kaya naman pala hindi mo alam ang magiging epekto sa isang building kapag naghukay ka ng ganun kalalim sa ilalim nito. Ang galing. Palakpakan ng katangahan mong hayop ka. Ayop na to. Ang tanga-tanga. Oh, may daw siya, may karanasan. Anong may karanasan? Hindi mo nga alam kung anong magiging epekto nung ginawa mo sa building dito. Ay, nako po. Yung pala sa ganda ng ngiti, no? Kita yung ngala-ngala mo, 3 years ako sa Mapua bago magpulis. Civil engineer na to, tunnel engineer na to. Ano ba talaga? Alam na alam niya. Tsaka kulang na lang ba? Easy ako, pero syempre natapos ko ang basic. Ang basic kasi ng engineering, pare-pareho yan eh. Ang first 2 years yan, pare-pareho yan. Tapos mag-specialize na lang sa 3rd to 5th year. Pero, hindi naman actually, well, more than having the technical background, talaga police experience yun eh. Ang nangyari talaga doon is police experience, the old school policing. So, nang nakita namin na grabe ang kanilang resistance. So, kulang ang tao ko. Kasi sabi nila, binoblow up nila na 3,000 ang tao ko, 2,000 ang tao ko. Ano ba number? 2,000? Ano ba talaga, General? More than that. 4,000 plus. Umabot kami ng 4,000 plus. Kasi nagpadala si Chief. Di ba? Nung una, bakit sinasabi ni Marcos Jr. Ilan lang daw yung pinadalang pulis diyan dito sa KOJC. At bakit nung dumating yung mga senator dito sa KOJC compound, bakit pinaalis nyo yung mga kapulisan at nung umalis na yung mga senator, bigla nyong pinabalik? So anong dahilan yung ganun? Tsaka sinabi ni ay grabe naman si Torre, Torre, ba't mo nilalaglag si Marcos Jr.? Sinabi niya na kukonti lang, hindi naman ganun karami, hindi naman daw overkill yung pagdagsa ng pulis dito sa KOJC. Nasa interview yun, naka-record yun, Torre. Ngayon inamin mo na 4K pala yung pulis dito. Sabi ko sa'yo, Torre,
Mapapagalitan ka niyan ng amo mo, nilaglag mo siya, sira ulo ka. Nagpadala ang una naming salta nung Monday na yon is nung Saturday na yon, yung August 24 is 3,500 ang dala ko eh. Pero isipin mo naman, the next day, Sunday, Proud pa siya. Guys, proud pa siya, guys. Ayip ka, Tore. Na proud pa nga, ko. Hindi, 3,000 kasi yung ano ko. Yung dala kong ano. Uy. 3,000 kasi yung dala kong ano nun, yung police nung mga time na yun. Oo, kaya na proud pa siya na sa ganung kalagayan. Samantalang nung in-interview, si Marcos Jr., sabi niya, hindi nga daw overkill yung pagdagsa ng pulis doon. Ngayon, eto nga, lumalabas na sa bunganga ni General Torre na nung unang araw pa lang pala, umabot na ng 3,000 yung dala-dala niya mga kapulisan dito at lahat ho yun ay naka-full battle gear or may mga armas, may mga baril po, no? At kitang-kita nyo naman, may ebidensya tayo at may mga video tayo na kung saan ay makikita nyo na ano, na may mga baril ang mga ano, may mga dalang baril, may mga dalang armas ang ang mga tawag dito, ang mga pulis na pumasok dito. So ngayon nilaglag ni General Torre. Oy, General Torre, ba't mo naman nilaglag si Marcos Jr.? Ano nga, tanggol nga ng tanggol sa inyo yun. Ano nga yun na palagi kayong pinagtatanggol nun na hindi overkill ang ginagawa dito sa KOJC compound at wala naman masyadong kapulisan at walang dahas at walang baril ang mga kapulisan dito sa na dinala mo, General Torre. So ngayon dito sa interview mo, nilalaglag mo si Marcos. Nako po. Baka biglang bawiin sa'yo yung half payment ng Amerika. Joke lang. Di umano. Oo, okay, play. Sunday evening. Hindi, tama, Sunday evening. Diba, Saturday ang una naming punta, tapos na Sunday kinaumagahan. Okay. Noong that night, hindi nga namin sila napigilan na sinarado nila yung highway. We really cannot prevent them as we'd like to do. Hindi daw napigilan. Anak ng teteng. Anong hindi napigilan? Kayo yung nagsarado ng highway, hindi yung kayo JC member. Gawa ng pinalabas nyo sila dito, kaya nandyan yung mga member sa labas. So alangan naman, anong gagawin nila? So ang ginawa nila, nagrally na lang sila para kahit papaano is tawag dito, makapaglabas sila ng kanilang saloobin, ng sama ng loob sa inyo kasi pinalabas nyo sila sa bahay nila. Ngayon, sasabihin mo na sinarado ng KOJC member yung sinarado ng KOJC member yung kalsada. Kayo nagsarado nun, hindi sila. Sira ulo. Ang grabe sa pagkasinungaling nito. Kulang na kulang ang tao kasi napalaki ng lugar. Hindi naman namin pwedeng bitawan yung mga areas na naka-designate. Kasi, halimbawa, like hangar, ilan lang ng tao ko doon? 50. Tapos doon sa Medina Construction, pagkalaki-laki Medina Construction, ang nilagay ko doon, dalawang platoon, 100 yon. Yung mismong dome, 5 hectares yun, isang kumpanya lang nilagay ko doon, 100. Tapos, ang iba doon is, ang marami kasi, yung security sa labas, dahil kailangan namin i-secure ang gate, sinasarado nila. Pag sasarahan nila kami, itatrap na yung mga tao ko eh. Tapos, yung traffic, yung arresting ko, magkaiba yung tactical na may mga baril, konti lang yun. Ang marami doon, yung may mga baton and shields, yung... Ano daw, tignan niya, pakinggan mo to, Marcos. Pakinggan mo to, Marcos, Yung arresting ko, magkaiba yung tactical na may mga baril, konti lang yun. Na may mga baril, konti lang yun. Dilaglag pangalawang beses na yan, Tore. Pag pangatlo, yari ka na sa boss mo. Yari ka na kay Marcos pag nagkana ko po. Pinagtatanggol ka ni Marcos na wala ni isang pulis na pumasok sa KOJC na may baril. Tapos sasabihin mo dito sa interview mo na may mga baril, konti lang yun. Ay, lako po. Tore, ba't mo nilalaglag si Marcos? Nako po, naka-video pa naman yun.
O, play. Ang marami doon, yung may mga baton and shields, yung CDM, Civil Disturbance Management. At marami rin, separate yun, yung grupo naman ng mga arresting, yung mga sibilya, naka-uniform, walang baril, walang shields. Oh, kanina sabi mo may baril. Anak ng teteng naman, yan ang sinasabi ko sa'yo pag nabibisto ka ni. Sabi mo dito kanina, ang pinaulit-ulit ko pa nga yung video mo, may baril, konti lang, tapos ngayon walang mga baril. Ano ba yan? Okay. Dala-dala naman, posas at saka mga plastic ties. Wow. Because on that morning, Wala na, Torre, sinabi mo na may mga baril. Yan na naman tayo eh. Nagsisinungaling ka na naman. O yan, kitang-kita nyo ha. At rinig na rinig nyo kung gaano ilaglag ni Torre si Marcos Jr. At may kitang-kita nyo kung gaano magsinungaling etong si Torre, no? Ang kinapangit pa dito ay nagsinungaling na siya nung una, nagsinungaling pa siya nung pangalawa. So sinabi niya na yung mga pulis ay may baril, pero konti lang. O halimbawa sa 5,000 na pulis, 1,000 lang yung may baril. So ano yung ibig sabihin ni Marcos na walang baril ni isa ang mga pulis dito sa pagpasok sa KOJC compound? So doon pa lang, no, halatado po na mga sinungaling talaga at talagang nagkakaletse-letse na po ang kanilang tawag dito, kanilang katwiran. At sabi ko nga, ang pagiging sinungaling kusa ho yang lumalabas. So yan, oh. Grabe, no? Ang lupit mo, Torre. Wala daw mga baril. At ito pa, yung vlogger na itong si Richard, alam niya naman na ginagago lang siya ni Torre. Tungtuwa naman siya. Ang lupit, no? Ang lupit nitong mga to. Grabe. Oh, bakit kayo ganyan? So ayo, anong masasabi nyo? Hindi ko napapatagalin tong video na to. Anong masasabi nyo rito sa video na to? Mga banateros, mga kabiyaya, comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At please, no skip ads po tayo. At yan lang po ang makakatulong sa amin ng mga vlogger, mga reactors. No, sana po wag nyo i-skip yung ads. So yun, maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.